guys, good evening. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinuntahan namin ni Love nung Saturday. Kasama namin sila Ate Eileen kasi nga ay nag-meet kaming dalawa. And syempre dahil nga hindi ako pwedeng lumabas ng bahay na hindi kasama yung aking commander, lagi yan siyang kasama ko kahit na lang kasi nga napaka-strict ni Love. Ayan, gusto niya pag umaalis ako ng bahay kasama siya. Hindi niya ako pinapayagang mag-isa. Ayan, kaya naman nakikita nyo lagi sa aking video na lagi ko siyang kasama kasi nga very protective yan at saka stricto. Talagang hindi ako makatakas. Balak ko sanang takasan kaso ayaw ko lang. Baka kasi mag-away kaming dalawa guys. Yan kasi pero maganda na yan kasi sa akin talaga yung time niya. Quality time kami talaga sa isa't isa. Kasi yun nga ang gusto niya na lagi kami may oras sa bawat isa. Kaya yung namin, yung time namin Saturday at saka Sunday, yun ang oras namin para sa isa't isa kasi Monday to Friday meron kaming trabahong dalawa guys. Kaya naman sinusulit namin ang oras namin na magkasama kaming dalawa. Kaya napakaganda ng aming relasyon kasi nga ay malaki yung kumbaga ang oras niya talaga ay talagang mahaba yung oras niya para sa akin. Ako talaga yung ginawa niyang priority after ng work niya and din bahay na siya, uwi na agad siya sa bahay. Friday pa lang yan guys, nasa bahay na yan ng employer ko kasi doon na yan matutulog kasi nga ay gusto niya laging magkasama kaming dalawa. Ayan, nakikita niyo guys, lagi kaming kumakain, nagpo-food trip kami kaya naman ay tumaba kaming dalawa. Pero ako nag-start na ako mag-diet kasi nga ay ayoko talagang tumaba kasi ang hirap maging mataba. Tapos siya naman ay dinadiet ko rin. Kaso lang nga ay umalis kami ng bahay niyan kaya kumain naman kami kasi nagutom kaming dalawa. Ayan guys. Kasi nga nung Sabado ay wala ka talaga kaming mapuntahan kaya sumama na lang kami kila ate. Tapos sa susunod naman na Sabado ay di-off ko na naman ulit guys at hindi namin alam. Nagpaplano pa lang kami ni Love kung saan naman kami pupunta kasi maliit lang naman kasi ang Taiwan kaya kunti lang ang kanilang tourist spot dito sa kanila kaya pag may mga nag-invite sa amin ng tour ay sumasama talaga kami kasi kung kami lang nang din naman ay baka maligaw nga kami. Pero marunong naman kasi ako magsalita ng Chinese kaya wala namang problema kung sakaling maligaw kami. Yan guys ang aming banding. Nagutom kami dyan ni Love kasi nga mag-order sana kami sa restaurant. Kaya lang punuan kasi yung restaurant doon na pinuntahan namin kaya kumain na lang kami sa 7-Eleven kaysa mag-antay kami doon. And then guys, masarap din naman pala ang kanilang pagkain dyan sa 7-Eleven. Meron din silang spaghetti. Parang lutong Pilipinas din siya guys. Kaya gustong gusto ko pag pumupunta talaga ako ng 7-Eleven, gusto ko talaga yung spaghetti nila. Kasi nga pang Jollibee din ang kanilang spaghetti. And then si Love naman ang kinain niya. Ayan, dahil shoutout pala dyan sa boyfriend ko. Matakaw yan. Ang dami niya talagang kinain guys. Siguro nagutom din siya. Ayan, bumili siya ng fried rice at saka meron pa siyang, hindi ko alam kung anong kanin niya dyan. Gusto niya talagang marami, talagang kung hindi mo talaga siya pipigilan, sobrang tabanan yan. Kasi kain siya ng kain. Last month kasi ay nagluto pa ako ng leche plan, inubos lang din naman niya. Tapos kung ano yung mga request niya sa akin, minsan kami nagbabarbecue, yung mga gusto niyang kainin. Ay talaga naman kung hindi mo naman talaga ito ipaawat talaga siya guys. Kasi nga, ay talagang tingnan nyo nga ang laki ng kanyang tinaba. Kasi dati ay lang siya 76 kilos, ngayon ay 91 kilos na siya. Almost 20 kilos ang dumagdag sa taba niya. At ako naman guys, 50 kilos ako dati. Ngayon 58 kilos na ako. Diyos ko, napakahirap naman. Alam nyo guys, ang sarap kumain pero ang hirap magpapayat. Yun lang talaga ang napansin ko talaga. Kaya naman ay todo diet na naman ako dyan kasi nga ang hirap talaga kasi yung mga damit ko ay hindi na rin sa akin magkasya guys. Kaya yan, kailangan natin talaga mag-diet, kailangan talaga nating lumayo sa kusina. Actually, dito sa bahay naman, sa gabi ay hindi naman ako makain ng kanin. Ang ginagawa ko niyan, mga gulay, nagluluto ko ng gulay. Tapos, sa umaga naman, naglalaga ako ng itlog. Pero tumataba pa rin ako kasi nga, ay kumakain pa rin ako. Nag-cheat pa rin ako kasi kumakain ako ng matatamis na pagkain like cake, chocolate, milk tea, yan mga nakakakain ko. Tapos magsosoft drinks pa kaming dalawa. Tapos iinom pa kami ng alak. Kaya naman ay yun ang naging reason kung bakit bigla kaming lumubo. Ang sarap kasi kumain guys. Parang pag hindi mo talaga pinigilan yung sarili mo, ay talagang mapapadami talaga yung pagkain mo. Kaya
Ayan guys, yun lang ang gusto ko lang i-share sa inyo, yung mga happy moments namin dito sa Taiwan. Kasi ang sarap sa pakiramdam kapag kasama mo lagi yung taong mahal mo, parang parang ano ako, parang parang ano ako, tawag nito, pag kasama ko sila, very protective siya. Feeling ko talaga safe ako sa kanya. And then, ang sarap niya kasama kahit na minsan may time talaga na naaasar ako sa kanya minsan. May time na nag-away po kami. Pero hindi naman as in nag-away. Kumbaga, tampuhan lang kaming dalawa. Tapos, pag sa aming relasyon naman, pag ano, pag may tupak ako, lagi niya akong sinusuyo kasi ayaw nga niya na nag-aaway kami. Ayaw niya na yung baka mamaya yun maging cause ng hiwalayan. Gusto niya kasi, sabi niya kasi hanggang Pilipinas daw talagang relasyon namin at ilalaban niya talaga ako guys. Yoy, kilig. Kaya naman, sobrang thankful ako kasi nga ay mapagmahal, maalaga sa akin. Kaya wala akong masabi sa boyfriend ko at saka, ayun, sobrang sipag niya. Kaya naman, pumapayag naman ako sa kanya na gumala kami guys kasi nga pagod din naman siya kasi lagi siya nag-overtime sa work niya. Kumbaga reward na lang din, patanggal ng pagod niya yun. Kaya yun, pumapayag na lang din ako na mag-day off kami every week kasi sayang, nanghihinayang kasi ako pag nagdi-day off ako tapos kinakaltasan kasi ako ng employer ko. Nakakapaghinayang din pero syempre mas masarap naman din talaga na may oras kayo sa bawat isa kasi nga doon ay makikilala mo talaga ang ugali nyo sa isa't isa na baka pag nagsama na kayo sa Pilipinas, baka mag-iba na yung ugali. Si Love kasi alam ko na yung ugali niya eh, kaya nakukuha ko na rin yung ugali niya. At siya naman ay nakuha na rin niya yung ugali ko lalo na pag may tupak ako, talagang inaaway ko talaga yan siya guys. Pero ang sarap sa pakiramdam kasi kahit may tupak ako ay talagang ano lang siya, mahinahon lang talaga at sobrang sobrang lambing niya yan guys. Napaka kahit sa maraming tao, panay ang lambing niya, nagkikis pa yan siya. Kaya minsan talaga ay inaawat ko siya kasi nga ay nahihiya din naman ako guys. Kapag ganyan siya na sobrang lambing kasi yung mga Taiwanese kasi ay hindi sila sanay na may naglalampungan ba, ganun. Kahit naman sa atin sa Pilipinas ay kapag naglalambingan kayong dalawa ay meron agad mga marites. Kaya lagi ko yan siyang sinasaway. Sabi ko sa kanya, pag gusto mo maglambing, dapat yung tayo lang dalawa. Pero hindi talaga siya, hindi yan talaga siya nakikinig. Kasi pag maglambing talaga siya guys, ay maglalambing talaga yan. Hindi mo yan kayang pigilan. Kaya wala tayong magawa. Siya kasi lagi ang ano, kumbaga hinahayaan ko na lang siya. Pero sabi ko sa kanya, wag sa mga public place naman kasi nga ay nakakahiya naman, 'di ba? Of course, syempre proud naman ako sa boyfriend ko kasi sobrang mapagmahal at malaga talaga siya sa akin. Lalo na guys kapag ano, may sakit ako, siya talaga yung personal ko na nag-aalaga. Tapos naglalaan talaga siya ng oras, nag-a-absent siya sa work para samahan ako sa mga check-up ko kasi nung nakaraang buwan ay talagang sunod-sunod yung aking nagkaroon ako ng ano, tawag nito, yung pangangati sa katawan, and then yun, lagi niya siya naglalaan ng time para samahan ako sa mga doktor ko. Tapos, ang sarap lang yun sa pakiramdam kasi si Love talaga ang taong, ang sarap maging husband, ganun. Kasi nga, ano siya, kumbaga, very supportive na siya sa lahat ng mga gusto ko. Tapos, good provider naman siya. Kaya lang minsan, inaano ko siya, kumbaga binubuli ko yan lagi siya kasi nga may time talaga na naaasar ako, may time talaga na wala ako sa mood. Alam na niya yung kung ano, kung bakit ako laging wala sa mood, nai-stress ako. Tapos, ganun guys, kaya masabi ko talaga na maswerte ako kay Love kasi ano talaga siya eh. Siya yung tipong pangarap ng ibang babae na ay okay to. Ganun talaga siya. Sabi ko nga sa kanya. Kaso, kinukulit niya ako guys. Gusto niya na magkaroon na daw kami ng baby. Sabi ko sa kanya ayoko nga kasi pa magkaroon ng baby kasi nga gusto ko muna siyang magsawa. Magsawa muna sa pagiging buhay binata. Yung bang hindi siya magsisisi na ako yung pinili niya. Kaya lagi ko siyang binibigyan siya ng option na okay, may ano ka pa, kumbaga binibigyan ko siya ng kalayaan na maghanap pa siya ng iba, kung gano'n. Kasi ayoko naman kasi na dumating ang time na sabihin niya ay pinagpipilitan ko lang ba yung gusto ko. Kaya naman guys, yun talaga ang aming banding, napakasarap. Sayang lang kasi talagang nahuli yung pag-meet namin kasi
Siyempre, 'di ba, alam niyo naman na single mom ako. Siyempre, kumbaga sayang. Sana kung una ko pa lang siya talaga nakilala sana guys, eh talaga siguro hindi ako magsisi na nag-asawa ako, 'di ba? Kaya lang napaka ano ko talaga, napakamalas talaga ako kay napakamalas ko lang talaga sa dati kong ex, ayun. Pero swerte naman ako ngayon sa bago ko. Kaya yun ang proud ako sa kanya. Talagang proud ako kasi nakatagpo ako ng lalaking mahal na mahal ako. Mas masarap talaga sa pakiramdam yung ikaw talaga ang mahal ng lalaki kasi siya lahat ang gumagawa. Siya lahat ang nag-i-effort sa lahat sa mga date namin. Siya yung nag-i-effort kaya naman ay sulit talaga yung aming banding tuwing Saturday and Sunday guys. At syempre mamimiss ko si Love kasi nga ay malapit na ako. Joke lang, never mind. Basta mamimiss ko lang siya kasi nga nasanay na ako na magkasama kami lagi. Kaya naman sana ay hanggang Pilipinas na talaga yung relasyon namin kasi nga alam niyo naman guys, sobrang hirap humanap ng matinong lalaki sa panahon ngayon. Kaya sana wish ko lang kay God na sana si Love na talaga yung the last man kasi nga mahirap yung kumbaga pabago-bago ka ng lalaki, basta pangit din naman yung tingnan sa aming mga babae. Kaya sana hopefully na siya na talaga guys ang huling lalaki talaga na makakasama ko. Sana nga yun ang pinagpipray ko ay God. Yun lang guys, ayan, mahirap din pala maging content creator kasi nga kailangan mo pa mag-edit ng mga video, kailangan mo mag-voice over kasi nga ay bawal sa kanila yung copyrights, kaya naman ay pinagtiyagaan ko talaga itong i-edit yung aming mga videos. Yun lang guys, sinishare ko lang yung mga moments namin dito sa Taiwan. Good evening po sa ating lahat at kung nagustuhan nyo yung aking mga ina-upload, pwede naman po kayo mag-subscribe o kaya mag-follow sa aking Facebook account or sa YouTube. Maraming salamat. Good night po sa ating lahat.